Sa sandaling dumating si Ramon kasama ang kanyang mga kasamahan, bakas sa kanilang mga mata ang matinding pagod at pangamba. Ngunit biglang tumahimik ang paligid, sapagkat sa harap nila nakahandusay si Tanggol, walang malay sa malamig na sahig. Baluktot ang kanyang katawan, duguan ang kanyang kasuotan, maputla ang mukha at mabagal ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Tila bawat hinga ay pakikipaglaban sa kamatayan. Matagal na tinitigan ni Ramon si Tanggol. Sa kanyang dibdib ay parang biglang bumagsak ang isang mabigat na bato. Hindi niya inakalang makikita ang taong matagal niyang ipinagtanggol, ang taong pinaniwalaan niyang matatag at hindi matitinag sa ganitong kalagayan. Agad niyang kinuha ang sarili at iniutos sa isa sa kanyang mga kasama na buhatin si Tanggol. Maingat nilang inangat ang katawan. Iniiwasan ang mga sugat at dinala siya sa isang tahimik na silid na malayo sa kaguluhan. Ngunit sa isip ni Ramon ay naglalaban ang galit at takot. Bawat patak ng dugo mula sa katawan ni Tanggol ay lalong nagtatanong, sino ang gumawa nito? Paano nangyari ito sa loob mismo ng kanilang hanay? Ilang sandali pa, dumating si Rocky Boy. Bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala, mabilis ang kanyang mga mata sa pagtingin sa paligid, at nanginginig ang tinig nang itanong kung ano ang nangyari. Sa unay tila inosente si Rocky Boy, ngunit unti-unting sumibol sa isip ni Ramon ang kakaibang hinala. Dahan-dahang nag-aalab ang pakiramdam na sa bawat kilos ni Rocky Boy ay may nakatagong pagtataksil. Biglang sumiklab ang galit ni Ramon. Sa isang iglap, itinaas niya ang baril at itinutok kay Rocky Boy. Tumahimik ang paligid. Tanging mabigat na paghinga ni Ramon at mahihinang ungol ni Tanggol mula sa loob ng silid ang maririnig. Sa mabagsik na tinig, tinanong ni Ramon si Rocky Boy, sino ang nagtaksil sa kanila? Sino ang naglagay kay Tanggol sa panganib? Ang kanyang tinig ay puno ng puot at sakit, at malinaw ang takot na baka tuluyan nilang mawala si Tanggol, kasabay ng galit sa sinumang nagdala sa kanila sa ganitong kalagayan. Nanginginig si Rocky Boy sa harap ni Ramon. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang alam, na hindi niya nauunawaan kung paano nangyari ang lahat. Bahagyang nakataas ang kanyang mga kamay, para bang sumusuko, at bawat salita ay puno ng kunwaring takot at kalituhan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay naroon ang katahimikan. Isang lihim na katahimikan na siya lamang ang nakakaalam. Matapos ang tensyonadong sandali, dahan-dahang ibinaba ni Ramon ang baril. Pinigil niya ang sarili, sapagkat sa oras na iyon mas mahalaga ang buhay ni Tanggol kaysa anumang galit. Pagkaraan, si Rocky Boy mismo ang nag-alok na magluto para kay Tanggol, upang sa kanyang paggising ay gumaan ang katawan. Kalma ang kanyang tinig, halos puno ng malasakit, at para sa iba'y tila simpleng alok ng tulong. Pumayag si Ramon, bagaman na natili ang anino ng hinala sa kanyang isip. Habang abala si Ramon sa pag-aayos ng paligid at pagtiyak na ligtas si Tanggol sa loob ng silid, tahimik na nagsimula si Rocky Boy sa kusina. Sa likod ng dingding, na para bang saksi sa kanyang lihim na plano, dahan-dahan niyang inilabas ang isang bote ng asido. Mahigpit niya itong hinawakan, at sa bawat patak na bumagsak sa pagkain ay tila nabubura ang huling bakas ng kanyang konsensya. Malinaw ang kanyang isip. Ito na ang wakas. Dito matatapos ang paghihirap ni Tanggol at dito matutupad ang matagal ng galit at paghihiganti ni Rocky Boy. Muling sumiklab sa kanyang dibdib ang mga alaala ng sugat, pang-iiwan at pagtanggi. Para sa kanya, ang lasong pagkain ay hindi lamang kemikal, kundi sagisag ng lahat ng puot at galit na kanyang pinasan. Matapos ihanda ang pagkain, maingat niyang inayos ang plato at huminga ng malalim, para bang inihahanda ang sarili sa nalalapit na resulta. Muling nagsuot ng maskara si Rocky Boy, maskara ng malasakit at pag-aalaga, at bumalik kay Ramon, tangan,
ang pagkaing lihim na hinaluan ng lason. Bawat hakbang patungo sa silid ni Tanggol ay mabigat, puno ng tensyon at inaasahan. At sa kanyang dibdib ay umuukit ang lihim na pasya na magbabago sa kapalaran ng lahat. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw ang tahimik na sigaw. Hanggang saan siya handang lumaban para sa paghihiganti at gaano siya katatag sa harap ng darating na kaparusahan. Sa harap ni Tanggol, maingat ang kilos ni Rocky Boy, halos puno ng lambing. Ngunit sa likod ng katahimikan ay naglalagablab ang pusong matagal nang nilamon ng karahasan at inggit. Matagal na niyang inihanda ang sandaling ito. Sa bawat marupok na paghinga ni Tanggol, lalong bumibigat ang alaala ng mga sugat ng nakaraan, pang-aapi, kahihiyan, at pagtanggi. Matibay ang kanyang pasya, tatapusin niya ang buhay ni Tanggol sa paraang magmumukhang laro ng kapalaran, hindi krimen. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinapakain si Tanggol, hindi dahil sa takot, kundi sa tindi ng matagal na pinigilang damdamin. Sa kanyang isip paulit-ulit ang tanong, ito na ba ang wakas? Kung mawala si Tanggol, matatapos na ba ang aninong matagal nang sumusunod sa kanya? Samantala, nagharap sina Miguelito at Jason. Naglalagablab ang mga mata ni Miguelito sa galit. Mabigat ang bawat salita, tila handang sumiklab ang matagal ng puot sa pagitan nila. Mariin niyang sinabi kay Jason, hindi niya kailanman patatawarin ang mga kasalanan ng mga Mondragon. Para sa kanya, hindi lamang ito usapin ng dangal, kundi utang ng dugo, mga luha at sigaw ng kanyang pamilya mula pa noong kabataan. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat ng taong matagal nang naghihintay ng hustisya, ngunit paulit-ulit na nabigo. Inutusan niya si Jason. Ang paghihiganti ay dapat magsimula ngayon. Ang laban ay dapat matapos ngayon. Hindi bukas, hindi sa ibang araw, kundi sa mismong sandaling ito. Si Jason, bagaman sanay sa karahasan, ay sandaling nag-alinlangan. Ramdam niya ang bigat ng pananagutan. Alam niyang bawat hakbang ay magbabago sa takbo ng maraming buhay. Sa kabilang panig, nanginginig si Brando sa takot ng maramdaman ang paparating na panganib. Bumilis ang kanyang paghinga, agad niyang binalaan ang lahat. May sumubok na umatake sa kanya at ramdam niyang hindi ito pangkaraniwang paglusob. Paparating ang mga mandirigma. Puno ng pangamba ang kanyang tinig. Mariin niyang sinabi. Dapat silang maghanda ngayon, kumilos agad, bago sila tuluyang mapalibutan at masupil. Karaniwan ay hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi niya maitago ang panloob na takot. Bumalik sa kanyang alaala ang mga nakaraang labanan, amoy ng pulbura, sigaw ng sugatan, at bigat ng mga buhay na minsan niyang ipinangakong ipagtatanggol. Kumalat ang takot at tensyon sa lahat. Nagmadali silang kumilos, ngunit bawat hakbang ay puno ng pangamba. Sa bawat tingin ay naroon ang tanong, sino ang susunod na babagsak? Lalong bumigat ang katahimikan at sa wika ng kanilang mga mata ay nakasulat. Marahil ito na ang huling pagkikita. Mabilis na dumating si Jason sa bahay ng mga Mondragon. Tanga ng utos ni Miguelito at ang sarili niyang matibay na pasya. Walang pag-aatubili silang pumasok, tila bagyong sumalanta, at sa isang iglap sumiklab ang putukan. Umalingaw-ngaw ang mga bala sa buong bahay. Nabasag ang mga salamin at sumabog ang walang katapusang labanan. Nabigla ang mga Mondragon, ngunit hindi sila basta sumuko. Ang kanilang dugo at pangalan ang nagbigay ng tapang upang lumaban. Ngunit determinado ang mga mandirigma. Anumang mangyari, dapat matapos ang lahi ng Mondragon. Bawat putok ng baril ay may kasamang sigaw ng galit, takot at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, bawat tauhan ay napilitang harapin ang pinakamalalim na damdamin sa kanilang loob. Si Jason ay lumalaban hindi lamang sa mga kaaway,
kundi sa sariling konsensya. Tinanong niya ang sarili kung hanggang saan siya handang lumaban. At si Miguelito, bagaman wala roon, ay tila naroroon sa bawat alingawngaw ng putukan. Puno ng mga alaala ng matagal na niyang inaasam na paghihiganti ang kanyang isip. Si Brando ay nanatiling nakatayo, parang bantay na handang isakripisyo ang buhay kung kinakailangan upang mailigtas ang iba. Sa malayo, nakatitig si Rocky Boy kay Tanggol. Hawak ang kapalaran ng isang buhay, habang ang mundo sa paligid nila ay gumuho sa apoy ng galit at karahasan. Ngunit hindi umurong ang mga Mondragon. Sa harap ng panganib, lalo nilang pinatibay ang kanilang loob. Naniniwala silang wala ng ibang landas. Ang tanging hantungan ay lumaban hanggang sa huli. Ang kanilang tahanan, na minsang sagisag ng kapangyarihan at pagkakaisa, ay ngayoy puno ng pagkakahati at hinala. Bawat sulok ay tila bumubulong ng pagtataksil. Bawat anino ay nagtatago ng lihim na plano. Sa gitna ng kaguluhan, lalo pang lumapit ang panganib kay Tanggol. Isang banta na hindi nakikita, ngunit mas nakakatakot sa katahimikan. Nakabagsak si Tanggol sa higaan, wasak ang katawan. Ang isip naglalakbay sa pagitan ng paggising at bangungot. Wala siyang lakas upang ipagtanggol ang sarili. Wala siyang kapangyarihang maramdaman ang paparating na panganib. Sa bawat hinga ay may pumapasok na di nakikitang banta. At sa likod ng maskara ng katahimikan, dahan-dahang lumapit si Rocky Boy, tangan ang matagal ng puot. Hindi ito bigla ang galit, kundi planong hinubog ng taon ng kahihiyan, pagkatalo, at tahimik na puot. Ang kanyang lihim na paglalason ay sagisag. Paniniwala niyang ang tunay na paghihiganti ay yaong pumapatay ng hindi napapansin. Nakita niya ang kahinaan ni Tanggol at saglit na dumaan ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit agad niya itong pinawi. Matibay ang kanyang paniniwala. Si Tanggol ang sagisag ng lahat ng kanyang sugat at pighati. Kaya't ang kanyang kamatayan, gaano man katahimik o lihim, ay magiging hustisya para kay Rocky Boy. At ang lason, dahan-dahang pumapasok sa katawan ni Tanggol, ay tunay na refleksyon ng matagal ng puot at paghihiganti ni Rocky Boy. Isang tahimik na apoy na hindi lamang sumusunog sa katawan, kundi sumisira sa tiwala, pagkakaisa at kanilang buong pag-iral. Ang kaluluwa ni Rocky Boy ay lalo pang lumulubog sa dilim. Isang dilim na siya mismo ang pinili. Ang landas ng paghihiganti ay tahimik ngunit nakakatakot. At bawat patak ng lason ay pumapasok hindi lamang sa katawan ni Tanggol, kundi pati sa kanyang espiritu. Samantala, sa kabilang panig ng digmaan ng dugo at damdamin, matatag na nakatayo si Miguelito. Hindi na siya ang nag-aalinlangan noong una, na umaasang may ibang paraan. Bawat ulat, bawat sigaw, bawat alaala ng mga buhay na nawala ay lalo pang nagpasiklab ng kanyang galit. Sa kanyang dibdib, naghalo ang takot at determinasyon. Ngunit sa huli, nanaig ang paniniwala na tanging karahasan lamang ang makapipigil sa patuloy na pang-aapi. Isang gabi, mabigat ang hangin at tila nagbabala ang buwan ng kapahamakan nang sumiklab ang dugo sa loob ng bahay ng mga Mondragon. Ang lugar na minsang sagisag ng alaala at pagkakaisa ay naging entablado ng mga sigaw, putukan at takot. Sa bawat hakbang ni Miguelito, pasan niya ang bigat ng pananagutan at panghihinayang, ngunit malinaw sa kanyang mga mata, wala nang balikan. Ang dugong dumanak ng gabing iyon ay patunay na ang magkabilang panig ay tuluyan ng nakagapos sa siklo ng paghihiganti at karahasan. Sa oras na iyon, nakahaandusay si Tanggol. Walang malay. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa marupok na hibla ng kapalaran. Ang lason na dumadaloy sa kanyang katawan at ang labang nagngangalit sa labas ay dalawang anyo ng iisang sumpa na sabay na sumisira sa kanila. Ang katahimikan ng kanyang silid ay mas nakakatakot kaysa sa ingay ng labanan, sapagkat dito nakalagay ang tanong kung sino ang makakaligtas
at sino ang mawawala bago sumapit ang umaga. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng kamatayan, pagtataksil at sugat na hindi na maghihilom. Sa likod ng bawat pangako at banta, malinaw, ang mga kilos ni Iboy ay hindi bunga ng karaniwang galit, kundi ng malalim na paghihiganti. Paulit-ulit niyang inuusal sa sarili. Wawasakin niya ang buong lahi ni Tanggol. Hindi lamang personal na puot, kundi paniniwalang ito lamang ang paraan upang burahin ang sakit at kahihiyang minsang gumiba sa kanyang pagkatao. Naglalagablab ang isip ni Iboy sa pananabik. Ang kanyang bitag para sa grupo ni Tanggol ay sa wakas nagbubukas. Sa kanyang mga mata, hindi sila basta mga kaibigan, kundi mga sagisag ng lakas at pagkakaisa ni Tanggol na matagal na niyang nais durugin. Parang isang serye sa gabi, mabilis kumalat ang balita ng binalaan ni Boss Ramon na napapalibutan na sila ng mga kaaway. Mabigat ang kanyang tinig, puno ng takot, sapagkat alam niyang gumagalaw na ang matagal ng plano ni Iboy. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng pamumuno at ang pangamba na baka hindi na niya magawang ipagtanggol ang mga matagal na niyang binabantayan. Tahimik na naghintay si Iboy ng tamang sandali, gaya ng isang mangangaso. At nang dumating ang oras, umatake siya ng walang pag-aatubili. Pinabagsak ang isa sa mga kasama ni Tanggol. Ngunit hindi niya layunin na tapusin agad ang laban. Nais niyang gawing laruan ang bawat isa, makita ang takot sa kanilang mga mata, marinig ang pagsisisi sa kanilang katahimikan, at saka sila tuluyang durugin. Sa bawat pagbagsak, lalo pang tumitibay ang kanyang paniniwala, siya ang may kontrol, siya ang nagtatakda ng kanilang kapalaran. Maraming nakasaksi ang natigilan sa takot. Ang mga matagal nang sumusubaybay sa kwento ni Natanggol at ng kanyang mga kasama ay nag-isip, marahil, ito na nga ang wakas ng kanilang paglalakbay. Masakit na kaisipan na kung dito matatapos ang kanilang kwento, wala nang susunod na kabanata. Sumulpot ang mga tanong sa isipan ng mga nakikinig. Makatarungan ba ang ganitong wakas para sa mga tauhang minsang naging haligi ng lakas sa bawat laban ni Tanggol? Marami pa rin ang hindi nawala ng pag-asa. Naniniwala sila. Hindi pa ito ang wakas. Marahil liliko ang kwento sa ibang direksyon, papasok sa bagong kabanata, at muling malalampasan ng grupo ni Tanggol ang pagsubok na ito. Ngunit ang kaluluwa ni Rocky Boy ay patuloy na lumulubog sa dilim. Isang dilim na siya mismo ang pinili. Ang landas ng paghihigante ay tahimik, ngunit nakakatakot. At bawat patak ng lason ay pumapasok hindi lamang sa katawan ni Tanggol, kundi pati sa kanyang espiritu. Sa kabilang panig ng digmaan ng dugo at damdamin, matatag na nakatayo si Miguelito. Hindi na siya ang nag-aalinlangan noong una, na umaasang may ibang paraan. Bawat ulat, bawat sigaw, bawat alaala ng mga buhay na nawala ay lalo pang nagpasiklab ng kanyang galit. Sa kanyang dibdib naghalo ang takot at determinasyon, ngunit sa huli nanaig ang paniniwala na tanging karahasan lamang ang makapipigil sa patuloy na pang-aapi. Isang gabi, mabigat ang hangin at tila nagbabala ang buwan ng kapahamakan nang sumiklab ang dugo sa loob ng bahay ng mga Mondragon. Ang lugar na minsang sagisag ng alaala at pagkakaisa ay naging entablado ng mga sigaw, putukan at takot. Sa bawat hakbang ni Miguelito, pasan niya ang bigat ng pananagutan at panghihinayang, ngunit malinaw sa kanyang mga mata. Wala nang balikan. Ang dugong dumanak ng gabing iyon ay patunay na ang magkabilang panig ay tuluyan nang nakagapos sa siklo ng paghihiganti at karahasan. Sa oras na iyon, nakahaandusay si Tanggol, walang malay. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa marupok na hibla ng kapalaran. Ang lason na dumadaloy sa kanyang katawan at ang labang nagngangalit sa labas ay dalawang anyo ng iisang sumpa, na sabay na sumisira sa kanila. Ang katahimikan ng kanyang silid ay mas nakakatakot kaysa sa ingay ng labanan, sapagkat dito nakalagay ang tanong
kung sino ang makakaligtas at sino ang mawawala bago sumapit ang umaga. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng kamatayan, pagtataksil at sugat na hindi na maghihilom. Sa likod ng bawat pangako at banta, malinaw, ang mga kilos ni Iboy ay hindi bunga ng karaniwang galit, kundi ng malalim na paghihiganti. Paulit-ulit niyang inuusal sa sarili. Wawasakin niya ang buong lahi ni Tanggol. Hindi lamang personal na puot, kundi paniniwalang ito lamang ang paraan upang burahin ang sakit at kahihiyang minsang gumiba sa kanyang pagkatao. Ngunit sa likod ng bawat takot ay kumikislap ang munting liwanag ng pag-asa. Paniniwalang hindi pa tapos ang laban, na may pagkakataon pang maghilom ang sugat ng puso. Mahigpit itong hinawakan ng mga naniniwala sa lakas ng pagkakaisa at sa posibilidad na dala ng paglipas ng panahon. Samantala, hindi mapakali ang isip ni Divina. Araw at gabi niyang iniisip ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Nang lantaran na hinamon ni Brando ang mga mandirigma, bawat ulat ay lalo pang bumigat sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi lamang buhay nila, kundi pati kinabukasan ang nakataya. Lalong lumala ang kanyang pangamba nang biglang mawala sina Erica at Gustavo. Dalawang pangalan na mahalaga sa pamilya at bahagi ng kanilang masalimuot na laban. Sa katahimikan ng gabi, paulit-ulit na tinatanong ni Divina ang sarili, saan sila nagkamali, at paano pa maililigtas ang lahat mula sa nagbabantang panganib. Malinaw sa kanya, nagsimula ang lahat sa video na inilabas ni Brando na mabilis na kumalat at naging viral. Ang video ay kumalat na parang apoy, nagpasiklab ng galit, takot at pagkakawatak-watak. Bawat manunood ay lalong nabahala at nagsulputan ang mga bagong paksiyon, handang ipagtanggol ang kani-kanilang paniniwala. Para kay Divina, ang video ay hindi lamang iskandalo, kundi mitsa ng pagsabog na naglantad ng matagal nang nakatagong puot at lihim. Samantala, umiikot ang kwento sa paghihiganti ni Iboy, tapang ni Tanggol, pangamba ni Boss Ramon, at pagkabalisa ni Divina. Lalong naging malinaw, wala nang ligtas. Bawat tauhan ay may dalang sariling takot, galit, at pag-asa. Sa isang iglap, nilamon ng kaguluhan ang lahat, para bang sumabog ang taon ng naipong puot. Ang protesta ay hindi na lamang sigaw sa lansangan, kundi naging naglalagablab na deklarasyon, salamin ng pagkadismaya at takot. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tahimik sina Chuck at Rocky Boy. Bahagyang binawasan nila ang kanilang pagkilos, na para kay Rocky Boy ay isang estratehikong hakbang. Ngunit, para sa marami, ito'y lantad na kawalan ng katarungan. Ang kakulangan ng malinaw na paliwanag at balita ay lalo pang nagpalalim ng kalituhan at galit ng mga tao. Para bang iniwan sila sa dilim at unti-unting nababasag ang kanilang tiwala. Sa ibang dako, ramdam ni Brando ang papalapit na panganib. Sa bigat ng hangin at katahimikan, malinaw sa kanyang pakiramdam, anumang oras ay maaaring umatake ang kaaway kina Chuck at sa kanilang grupo. Bawat sandali ay lalo pang bumibigat ang pasanin sa kanyang balikat. Hindi na lamang ito usapin ng depensa, kundi laban para sa kaligtasan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Sa likod ng kanyang matitigas na pasya ay nakatago ang takot na kung sumiklab ang karahasan, baka hindi niya magawang ipagtanggol ang sinuman. Nagkatotoo ang madilim na kutob ni Divina. Bagaman nagluluksa ang mga gerilya sa mga buhay na nawala, hindi namatay ang apoy ng paghihiganti ni Miguelito. Unti-unti, ang kanyang dalamhati ay naging puot at malinaw na nakatuon iyon sa pamilya Mondragon. Sa mabigat at naglalagablab na pag-uusap, diretsahan niyang sinabi sa kanyang ina. Hindi siya titigil hanggat hindi kumpleto ang paghihiganti. Isinumpa ni Miguelito na wawasakin hindi lamang ang mga Montenegro, kundi pati ang mga Mondragon. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit matalim ang kanyang pasya. Sa kanyang mga mata ay bakas ang kahandaang isakripisyo ang lahat
maging ang sariling kaluluwa, alang-alang sa paghihiganti. Malinaw, ang susunod na kabanata ay magdadala ng digmaang hindi na maiiwasan. Napakakapal ng tensyon, para bang mahahawakan. Kumalat ang takot sa bawat kampo. Marahil, wala nang makakabalik. Kumalat ang mga bulong tungkol sa mga bagong tauhang darating, lalo pang nagpapalala ng sitwasyon. Bawat bagong mukha ay maaaring kakampi o kaaway at walang nakakatiyak kung paano nito babaguhin ang takbo ng laban. Sumulpot ang mga tanong. Mas madugo pa ba ang mga susunod na eksena o tuluyan ng lulubog ang kanilang mundo sa luha at dugo? Samantala, nakatuon ang mga pangyayari kay Rocky Boy. Sa hindi pamilyar na teritoryo, malinaw ang kanyang bentahe. Hindi alam ng mga kaaway ang paligid at iyon ang kanyang sandata. Isa-isa niyang nilaro ang mga kaibigan ni Tanggol. Hindi lamang pisikal, kundi pati sa isip. Bawat hakbang ay malamig na kalkulasyon, bunga ng matagal na puot. Para sa kanya, hindi ito karaniwang labanan, kundi personal na paghuhusga. Ngunit hindi siya tumigil. Matapos ang madugong sagupaan, dahan-dahan siyang lumapit kay Tanggol. Mabigat ang hangin. Sa bawat hakbang, pumabalik sa isip ni Rocky Boy ang mga sugat ng nakaraan at naipong galit. Nang magharap sila, hindi na kailangan ng salita. Bawat suntok, bawat pagbagsak, ay pagtatangka niyang hindi lamang baliin ang mga buto ni Tanggol, kundi durugin ang kanyang espiritu. Nais niyang ipadama ang puot na matagal nang naghintay na sumabog. Ngayon, iisang tanong ang umiikot sa isip ng lahat. May pag-asa pa ba ang grupo ni Tanggol at si Boss Ramon na makaligtas ng walang buhay na mawawala? Nakabitin sa marupok na hibla ang panganib, at bawat pasya ay maaaring huling hakbang. Sa gitna ng kaguluhan, may mga salitang binitiwan, puno ng kontradiksyon at sakit. Para bang sinasabi, ang pagdurusa ang pagkain ng lakas, ang sakit ang daan tungo sa paggaling. Ngunit sa likod nito ay nakatago ang mapait na katotohanan. May kailangang magbayad ng presyo. Sa huli, ang natira ay ang paghihintay at ang pagtindig ng magkakasama upang harapin ang mga susunod na eksena at pangyayari. Bawat sandali ay mahalaga. Bawat hakbang ay may kapalit. Ang kwento ay umiikot sa pagitan ng liwanag ng pag-asa at anino ng pagkawasak. At para sa mga nakasaksi, iisang tungkulin ang natira, ang manatiling mulat, damhin ang bawat emosyon at tanggapin ang katotohanan, na maaaring mas masakit pa ang wakas kaysa sa inaasahan ng sinuman. Muli, bawat pangyayari ay mag-iwan ng alaala, tahimik na nakaukit ng pasasalamat para sa mga naging tapat na kasama ng kwento. Ang salaysay ay patuloy na umuusad, dahan-dahan tungo sa isang hindi pa tiyak na wakas, na hindi pa lubos na nakikita ng sinuman.